ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa mga asing watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kinisyon sa pagpakalagad sa programa Balita Issue kagiban pa. Ano ko karon sa Miyerkules, Enero 14, 2025. Mga biyan, ininang ikaduha sa apatanan ka Miyerkules karon nga bulan sang Enero 2026. Sa kinahanglan may grupo ninyo tubtub alas 9:55 sa bunga aga, ako ang inyong alaga, JP Herbas. Sa atong mga supitan palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Subuman sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamit naman sa isa kamayad-ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Kanagapod man sa atong pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan balita issue kagiban pa mabatang live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radio. Sumuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan, pila na ginamang ka inadlaw ang nabilin kag mga highlights na sang Dinagyang Festival. Samtang inisip ko na lang ang nabiling tulog kag panugod naman ang highlights sa Kalibo Ati-Atihan Festival. And speaking of the Kalibo Ati-Atihan Festival, ang Department of Trade and Industry kung DJ Aklan, kaupod ang lokal na panguluhan sa Banwa sang Kalibo, nagbukas mga biyan sa Kalibo Ati-Atihan Product Expo 2026. Angon sini mga gupod naton sa lamang madugay ang pinuno sang DTI Aklan. Agod hibaloon ang ila sining nga mga nangin pagpanghanda sa sining ginbuksan nga Product Expo 2026. Ang ano bala ang mahimo mabakal sa sining pulo kadlaw nga aktibidad. Ang hibalo naton sa inigilamang madugay sa aton nga pag-interview sa kay Director Romel Amihan, ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry Aklan. Samtang pasiplatan taman ang pila ka mga balita lokal at balita nasyonal. Nagbaga ko ang mga sa update gikan sa mga topdana naton sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team.
Abiyan subo na ginapit na ang Dinagyang Festival, ginalauman nato ang pagdugok sa mga magapadulong diri sa sunod sa Iloilo. Ginalauman naman ang dugok man sa mga salakyan. Maro na to ng mga ginapatuman karon nga mga ordinansa para nga mangin matawhay kag matalunsay sa gihapon ang pagbiyahe sa mga motorista diri sa syudad sa Iloilo. Update sa traffic ordinance kay bantang mga traffic ordinance ang syudad. Wow naton sa report ni Janelle Baclaya. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Jake, magapanayon ang clamping operation sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office bisan pa sa highlights ang Dinagyang kagkasadyahan festival. Ginapahayag ni Colonel retired Colonel Odarico Garbanzos nga wala iniya sang exemption, wala sang suspension, especially sa mga areas nga pag-aagyan sang ruta. So lauman sa aton sini nga mga motorista nga hindi ka mo magsalig-salig so kay Colonel Garbanzos nga masilig i-parking ko lang ni akon nga salakyan na. Wala man ni guro dakpanay kay may festival kag mga tawo nagalinakat. So dapat hindi na pag pasudlon sa paminsaron sa aton sini nga mga drivers, especially nga mga nag-abandonar sa salakyan, ibilin lang nila da sa ikad, no? Kay posible nga parin na siya butangan sang clamping device ang inyo sini nga mga salakyan. Nagtingala ka to karon nga nagkaon ka sa food fest, pagbalik mo hindi ka nakat kay tungod nga may clamping device na ang imo siniya nga salakyan kung malabyan ikaw. Ginadumilian gid kag gina-remind gid sa aton sini nga Traffic Transportation Management Office ang double parking. Inabalang may mga karsada nga tialagyan na perform ng tribo o kung nag-street dancing ang mga tribo, ara ng imo sini nga salakyan, no? So gina-call out ina sa aton sini nga Traffic Transportation Management Office nga hindi ka mo mag-park sa kilid sang dalan sa highlights ng Dinagyang Kakasadyahan Festival kag sundon gid kung ano ang traffic flow kag kung mag-parking gid man kamo dapat sa designated off-site parking area. Halimbawa sa city proper ang gina-encourage ang TTMO i-utilize ang parking area sang duha ka mga bag-o nga merkado. Kaya wala pa man bayad mo. Ang ginatumo diri sa ICTTMO Iloilo Central Market kag ang Iloilo Terminal Market kay maka-accommodate ina kag bukas sa ina sa mga motorista kung gusto mo mag-park dira. Diri sa bahin sang Iloilo Sports Complex ginkonfirma ni Colonel Garbanzos nga ang West Visayas State University approved na ina bilang off-site parking area pero priority dira mga VIPs. Mga siyempre may VIPs kinaya, mga official sa nagkalain-lain nga banwa. So dira sila pasudlon kag dira sila maga-parking. Kung may sobrang space, the first come first serve. So mo sa aton sini nga ICTTMO. So siguro ang area sa West Visayas State University gina ng posible kag ginapananaw nga mag-jump pack ang mga salakyan dira. But not all ma-accommodate man kay may ara sing kategory ang mga car passes nga i-distribute sa aton sang TTMO jeep. So ina nga senaryo amo nang matabo ginabalik sang Traffic Transportation Management Office sa mga motorista ang pagdesisyon nga kung kaya nyo lang maglakat kag mangita sa parkingan, hindi na mo magdala sa lakyan pasulod sa downtown area. I see. Jen, other than the pag-expect naton sa clamping device, no, sa posible nga mag-abayular sa sining mga parking ordinance naton, may ideya ka dyan kung pila ang posible bayadan sa mga violators tion nga madakpan sa aton sining mga enforcers. So nalipat lang kita jeep no kung tagpilain na ang citation ticket. Amo pila na daw 500 to 1,000 depende na no. Pero ang importante sina nga dapat isettle mo ina within 72 hours may amo sina provision. Kinahanglan mo gina-settle kaya ang iban dira ginaano nila jeep ito hilon mo bla sabi mo hukson kita mo na mga trending hukas nila ang road ha tapos island so hindi nyo ginapagimuon kag ang pag-issue sa citation ticket kaya kung wala dang driver hindi mo gina ma-issuean ang ginahimo sila kisa ginapapilit nila sa ano mo sa wiper mo sa wiper sa salakyan mo ibili nila da ang citation ticket kag i-process mo ina bayaran mo ina dito sa may bahin sang Iloilo City Hall tikon
sa highlights ang dinagyang maklampingan halimbawa kasadyahan festival Sabado Domingo tila uman mo sirado ang City Hall. Gani. Sugod silingon Lunes pa na nimo magproseso kagang salakyan mo hindi ka halin. Ti karon kun damo kamo kasakay na dako gin nga role kon layo kamo ang inyo sini nga ginapulian. So amoy na ang pahanumdom no sa aton sini nga ICTTMO sa adlaw sang highlights sang dinagyang J. Ayun, so regardless of the rate, no, maathag nga aside from the clamping device, ang mahimong matubangon, multa, no, gikan sa aton sini nga city government dyan. Na-mention ko ina, no, ang posible nga parking sa bahin sa WVSU. Mayara ka na dyan siyang inisyal nga impormasyon as to road closure naman. Diin magasugod ang road closure para sa dinagyang festival. Sa bahin sa aton sini nga city proper area, kung matandaan sa una Jake, ang apat ka mga judging areas puro downtown sa city proper. Ugaling subong kay ti may duha ka gindula ng mga judging areas ang natungod naton dira sa may atubang sang Kapitolyo nga judging area number 2 sa una, kaya sa Mabini Delgado nga judging area number 3. So, suno sa aton sini nga City Traffic Transportation Management Office, wala na nadira sa judging area. Ugaling, siraduhan mo na gyapon tungod nga ang ma-occupy dira subong dugang ng mga food kiosk. Ti imagine mo kung sa una lapad-lapad na mo pirahan ka food kiosk ang pwede nga madugang sa sina nga area. Pero ang Mabini kag Quezon Street buksan ina sa emergency lane, bilang emergency lane. Gusto nyo nada ipahamtang ang mga ambulansya, Mga first aid o alanggan, kung may mga magkalalipong, kagang essential deliveries. Kaya hindi mo na yan malikawan nga sa mga food kiosk. Siyempre na-deliver na soft drinks, mga Supplies pagkaon, supply nila nga mga ginabaligya. Dira sila agyan, hindi man pwede nga sa dahon nila na, no? Halin sa punta. So pasuntan nila dira ang pasulod, pero only sa essentials kasi sila may mga may mga car passes na igahatag ang aton siniya nga Traffic Transportation Management Office J. How about the sa bahin sa lapas dyan, nga na ba kung diin magasugod ang road closure? Ari sa ang full road closure mag-aumpisa ina sa Urbana Street from corner Luna going to Rizal Street, no? So siraduhan ina dira nga area kaging confirm sang IFFI pagi sa ICTTMO nga ang stage construction may ibutang dira sa may corner Urbana kag Luna tibot silingon sa intersection ng sa Idalom sang Gaisano. Amo na da ang Luna Street na da kag ang Urbana ang going sa Lapas Public Market. so siraduhan na da no nga area. So, buot silingon, sa una, pwede pa na kalibot mo. No? Buot silingon, may sports complex na area subong, sakto sa ila sining traffic plan, siraduhan ang very posible sa may entrance gid sa sang Iloilo Sports Complex. Sa tubang sa una da sang sa ara gid sa Lopez sa House Block. No? Dira nga area, hindi na da pag agyan na. Kagang tanan ng mga jeep naman yan sa downtown area, ang i-utilize nga dalan ang Halandoni Street ang ara sa may flyover na. Halandoni flyover sa kilid sang San Agustin. Amula na iya ang mangin bukas sa mga motorista kay ang Mabini kag Quezon Street kay tatlon la mo. Valeria, Quezon Street, Mabini kag Halandoni. So ang Mabini kag Quezon siraduhan man ina siya. Although open siya for emergency and essential purposes. So Halandoni Street dira lagi na siya malibot. Bolo agi goronda sa may terminal market. Pero dira lang gid siya kutob sa Halandoni. But silingon pasulod sa ICPO siraduhan na da. So ayun na matag lauman nato ng mas malapad kag mas madugay nga walkathon kay mga dalan mas ginpasangkad pa ang coverage karon sa aton sining dinagyang kag kasadyahan tribes competition. Ang manimatulo naton nga update may kang tanan sa pagpatuman sang traffic flow sa adlaw sang kasadyahan kag sa dinagyang festival. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There we have it mga biyan, latest update angot sa trapiko no, sa nauman naton nga paghiwat kag pagsinadya sa Dinagyang Festival 2026. From one festival to another, basta mga biyan makikangot kita sa pinuno sa Department of Trade and Industry kung DTI Aklan. Angot naman sa ginbuksan na Kalibo Ati-Atihan na Product Expo 2026. Ano ba ang katuyuan sa sining expo? Ano ba ang nauman nga mabakal? Pila ba ang target nga kita sa siniiyang expo? Ibalo naton with PD Romel Amihan, ang Provincial Director sa DTI Aklan. PD Romel, mayong aga kag welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Maayong aga, Sir JP, kag sa aton nga mga tagpalangati sa imong banto, no? Kag manami nga programa sa Radyo Pilipinas. Madamo gyud salamat sir kag Happy New Year sa imo. For more sa PD Romel, sir, we were informed nga sa sining karon lang nagbukas na ang inyo sining tuigan nga Kalibo Ati-Atihan Product Expo. Sa mga first time mabatian ang ining expo, ano bala ang ining expo? Ang Kalibo Ati-Atihan Product Expo subong 2026, no? Annual o na tuigan na siya, no, nga marketing event sa LGU Kalibo, Sir JP. Kaya siya gina-partner ang mga nagkalain-lain ng mga organisasyon o kung ahensya like ang DTI, no? So primarily, ang tinutuyo yun sa KAPE, no? Kalibo Ati-Atihan Product Expo, amo ang pag-promote, no? Sa aton nga mga local produce, no? Either food na sa produkto, non-food na produkto, sa aton nga mga kalibunhon, pumuluyo diri sa Aklan, kag subong man sa mga balikbayan sa Sir JP, no? So, kabalong kita, basta kang mag-atatihan diri sa Kalibo, madamo nga mga bisita ang nagatambong no, sa sining nga festival. Kaya kabalong kita, nga ati-atihan festival sa Kalibo, ina-consider na siya nga Mother of all Philippine Festival sa Sir JP. Yun, balanggayan na exciting yun ang ining kape o kung ang Kalibo Ati-Atihan Product Expo. PD, ang ining kape, ang gilbuksan sa nagbigay gila mga Lunes, pero saan o magpabilin na bukas ang iniiyang expo? 10 days na siya, Sir JP. So, nag-open kita sa 12, no? January 12, Monday. Tapos matapos ni kita sa 21, no? 21 January, so 10 days. Kag ang venue naton, masyado ko strategic, no? Meaning, halos ginakadtuan din sa mga tao, dira sa Sico Mall, Kalibo. Kag ato mag-verse nga exhibit time, mall time siya. So, nag-open kita 9 o'clock, no? Kag nagatapos 8 sa hapon o sa gabi. Na-mention mo rin na PD nga ang ining expo ng intuigan ng aktibidad for this year's expo, pila ka mga MSME ang nagpasakop, PD? Kanami sa mga tuwid, daw 55, no? Dako ang pag-increase compared last year. So 55 exhibitors subong, may 21 ka individual booth, meaning ara sila mga baligya, nag-display sa ilang mga produkto, individually sa ilang booth, again, provide man sa sa mga partners naton, kag ang 34 ara nga baligya sa common selling area. Wow. 55 tanan, Sir JP. And to clarify lang, PD, no, hindi lang mga taga-Kalibo ng mga MSME ang nag-aupo diri, even ang mga MSMEs from the neighboring towns ng probinsya ang mag-aupo man sa sining expo. Tama ka, Sir JP, no? Hindi lang taga-Kalibo, kundi pati man ang mga MSMEs gina-assist naton sa bilog na probinsya. No? So, inclusivity. Wala kita sang pinilian, Sir Jeffrey.
PD sa mga kauturan naton nga interesado nga magpadulong sa Expo kag nagapreparar na sa ilang nga budget para magpamalaklon sa siniiyang tuigang nga aktibidad sa DTI kag LGU Kalibo. Ano ba lang mga produkto nga mahimo mabakal sang aton sini nga publiko? Nasiling ko kagin ha, ang food kag non-food products. So ang food naton, mayroon kita mga of course all-time favorite snacks no sa atong mga consumers. Mayroon kita mga frozen meat products, no? Tapos sa mga non-food naman, mga wearable and home style, mga leather craft, footwear, mga souvenir items, no? Do halos sa tanan nga mga produkto nga gina-produce diri sa probinsya sa Aklan, ara makita naton kag pwede mabakal sa atong mga bisita kag mga konsumidor Sir Jeff. Ayun. Considering that we are expecting sang madamo gid nga mga bumanakal kay tiya sentro man ang ining nga mall sa kasadyahan sa ati-atihan, mga pila ang ginalauman naton matipon nga kita o kun income sa siniiyang Expo PD. Nag-target kami mga 10% increase sa compared last year. So ang target natin subong 1.3 M, no? 1.3 M. Kaya kung na last year's performance, ara kita sa around 1.189 million, no? So, very modest increase for this year, 10% so 1.3, Sir Jeff. Ayun. PD, na-mention mo kayo na there's an increase number of participating MSMEs. Pero what makes this year's Expo, aside sa number sa mga MSME, different sa nagbigad ng mga edisyon sa KAPE? Siguro ito, nga kita anon, kabag-o ng mga MSMEs, no? Gina-assist naton, naging encourage natin sila na mag-join sa CAPE 2026, no? So of course, may mag-o kita mga exhibitors, automatic, may mag-o kita mga products, no? So, siguro ito, din pa mag-join ang horticulture industry sa aton, no? Ang hilig dala sa mga tanong nila si Jeff, no? Pwede ko dala makal sa City Mall, no? May mga newly introduced, mga bago mga innovations, yung mga product, no? Sa ating mga MSMEs, na araw sa mga available sa City Mall, no? Like nga atong dala nga KMNE graduate, no? Sa youth sector naton, may araw kanami sa mga produkto, I think alamang yata, no? Bottled alamang, kag chili garlic oil or sauce, no? Marami ang packaging. Of course, marami man ang sabor, Sir Jeff. Kung bili kita makasuhin yung bili sa Kalibo, bakal ka. Kaya ako bakal ko mga pining pa lang. Ayun. Looking forward, yung makapamasyar man kami sa Kalibo kag makapamakal sa mga produkto sa mga MSMEs bilang suporta sa atin sini mga magagmay kag lokal nga negosyante. And speaking of suporta, katropa Director Romel, ano ka importante ang suporta sa aton sini nga publiko sa aton sini nga tuigan nga Product Expo? Ang aton mga consumers, kung ang public consumers naton, dako ginang ilang rolyo, Sir Jeff, no? So sila ang consumers, syempre dira mahalin ang benta sa aton ng mga MSME exhibitors and sellers, no? So dami ang akong invitasyon sa ila, magkanto kamo dira sa City Mall, no? Until 2020, kami next week, tagang available kita between 8 sa aga, 9 sa aga until 8 sa hapon o sa gabi, no? So, mga kalibunhon, mga aklanon, mga bisita natin, magkadto kita sa City Mall, ipatronize natin ang locally produced na mga products, no? Sa ating CAPE 2026. Kaya kami nagalaon din sa inyong suporta para mabuligyan natin mga micro, small, and medium enterprises diri sa Aklan. PD, I forgot to clarify, other than the expo, other than the showcase of the products, may mga pocket events or side events man ang ining expo nga mahimo man bantayan sa aton sini nga mga kauturan. Last week, nakahiwag kita sa coffee festival, Ati-Atihan Coffee Festival.
no? Kag ang Coffee Festival, I think this is the first time, no, that we heard, no, na ginhiwat natin diri sa Kalibo in time man sang ati-atihan festival diri, no. So marami ang resulta, Sir Jeff, no, kaya mga baristas, farmers, mga coffee store owners, ang ating mga participants, pagmara sa mga competition na Sir Jeff, no, ini siya ang tutuloy natin para ma-heighten pagdating awareness sa mga sang publiko diri sa banwa sang Kalibo pero sa bilog nga probinsya sa Aklan nga may ara kita gali coffee industry diri sa probinsya. Kung ini siya coffee industry, although starting pa lang, pero may potential siya sa Jeff, no? May potential siya. Wow, from kape to kape, no? Grabe nga mga aktibidad karon para sa Kalibo Ati-Atihan Festival. So may coffee festival pa gid, no? Nga ini PD, nagapadayon pa ini na coffee festival or nag-end na ini? Nag-end na, one day lang siya sa January 10, no? Ano kita sa buong 14. So, some Saturday kita, one day event, no? Initial event, para ma-address yung pala ang gaps sa atong industry players. May mga experiential ang move, no? May mga educational, experiential, para na balang mga standards set internationally, no? Ma-adapt man diri sa atong mga local coffee farmers, coffee brewers, or mga coffee stakeholders naman. PD, to clarify lang, ang ining Kape Festival or the Coffee Festival, ano siya, this is organized by DTI or a private organization organized this? Private organization ang nag-organize, Aklan Coffee Community. Tagang DTI bilang nag-support, no, sa industry sa coffee. Hindi lang actually sa Aklan, bilang sa nga Pilipinas, Aklan Coffee industry is one of the priority industries sa DTI. So, damo sa mga partners, Sir Jeff, isa dira ang DTI Aklan. And sa bahin sa DTI Aklan na PD, no, for sure, masundan pang ini nga mga pagtililipon sa mga coffee growers, coffee enthusiasts, the coffee stakeholders, ano ang mga suporta nga ginapanumdum na naton nga posible mapalabot pa para papagsikon ang sektor sang kape dira sa probinsya sa Aklan. Number one, good, ang institutional strengthening, no? Kaya nasa linggo na kagina, harap pa lang sa infancy stage, no? Ang coffee industry diri sa Aklan, so kailangan pabasugo naton, strengthen naton ang grupo, no? So, once ma-strengthen, of course, nadama ko sa mga plano, yung mga PEPs, programs, activities and projects, i-implement para maging competitive brand ang coffee industry diri sa Aklan, no? So, mayroon kita production or productivity-related ng mga interventions. Mayroon kita mga marketing-related ng mga assistance. And of course, government nila ang mga financing ng mga assistance, no? Kaya anyway, nga mga line of assistance sa Sir Jeff, gina-cover na sa mga nagkalinatin ng mga industries na gina-assist sa DTI Aklan. So, kumbaga, ang coffee industry na to, hindi sila mag-start from scratch, no? May ara na, may mga existing na mga plano, may ara na existing mga programa nga kumbaga i-implementa na lang sa atong nga ahensya with other industry partners para sa coffee industry. So ayun na, madamo siyang mga bulig o suportang gina-target na nga mapalapot sa DTI Aklan sa atong sining mga coffee industry stakeholders, no? From institutionalization to production to marketing to financing, and we look forward nga pinagi sa bulig sa DTI and other government agencies. Mas madamo pa nga mga kauturan naton ng mga akyanon ang magasulod sa sining ginakabig naton nga infant pang industriya. Director, no, other than this, no, pagpapaskog sa industriya sang kape, for year 2026, ano ang mga ginalook forward nato ng mga aktibidad kag subong man mga programa para sa atong sining nga mga MSMEs dira sa inyong probinsya? Ang aton mandato sa DTI
although din siya in order, so makita natin dira ang marketing assistance, no? So may ara kita mga product development clinic para nga padayon natin nga pagpapuhon, improve, i-develop ang mga produkto sa atong diri nga mga local MSMEs para maging competitive ini siya kung i-display mo siya, ibaligyan mo siya even in international market. Okay, kung kita, magabagay na gani Aklan, ang pinaka-prominent nga product, ang Aklan Pinya, no? Kaya, internationally renowned na niya klase ng produkto, no? So, aside sa marketing, mga programa na naka-pipeline for 2026, ang aton, of course, nga mentoring program, kita na ko sa impact, no? Sa nga mentoring program natin sa mga MSMEs, no? In fact, kadamo sa mga success stories nga aton nga na kag na paalinton, no, sa katawhan para at least na-appreciate nila kag naman yun na ang sa leksyon yun, no, nga ang inigali nga mga MSMEs, they all started from small man kag bangod sa mga interventions like mentoring programs sa DTI, naging successful sila, no? So aside sa mentoring program, may aram kita green economic development or BCP or business continuity planning. Kaya tingabalo kita ang impact sa climate change, no? Indispensable, no? Hindi kita kapakot, like sa mga bin, nag-init o pag-dugay-dugay, nag-ulan. In fact, di ba, nabatian mo o nabalitaan mo daw the other day ito, nagbaha din sa, no? Sa banwasang bangal, sa balete, no? Because masyado tabasco gutulan. So ina sila mga disruptions sa business. So from DTI point of view, we continually assist and implement mga business continuity planning, green economic development programs para ina siya yung mga adverse impacts ng climate change ma-address natin, Sir Jeff, no? Of course, hindi natin malipatan ang sa consumer protection natin nga mandato. Sige na niya kita nga nag-advocate, no, sa ating mga consumers, kinahanglan magiging wais kita, no, i-exercise natin ang basic consumer rights natin para nga maging masulhay, wala problema, hassle-free ang ating pagbakal, pag-patronize, pag-consume sa mga products sa merkado, Sir Jeff. Ayun. And na-mention mo rin na ang Aklan Pinya kagang aton sining green economic development. Congratulations kid, by the way, sa inyo sining nga opisina for achieving sang GI for Aklan Pinya. So nagdiga diya nga tuig. Kag syempre sa paday nga pagparabot sang aton sining pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Kung di ko magsala, before nagtakop ang tuig 2025 na nagtagpagin sang PPG kits ang inyo sining opisina para mabuligan ang mga kauturan naton nga apektado sang oil spill dito sa New Washington. Lastly, Pedro Romero ang inyo sining nga mabiling nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati sa mga nga aga. Subong Ati-Atihan Festival diri sa Calibo, gina-imbitar namon kamo tanan ang mga nagpamati sa atong programa nga magkadto diri sa sa Calibo, sa City Mall, magbakal kita sa mga produkto. Actually, hindi na sila magbakal, pero tanawan yung produkto sa sa mga Aklanon, no? Nag-level up na ina because ang continuous natin na intervention sa Jeff, no? January, nag-start pala kita sa mga kumbaga nag-conceptualize kita sa mga programa para implementar natin sining 2026. Pero gina-ensure namon sa publiko, labi na sa MSMEs, nga padayon ang DTI Aklan sa pagsuporta, no, sa aton pag-develop, pag-promote sa aton nga negosyo para ma-achieve natin ang tawag nga inclusive economic growth not only in the province of Aklan but sa bilog na Pilipinas, Sir Jeff. Ayun, madamo yung salamat, Director Romel Amihan, and we look forward, sir, nga mangin madya na lag-on, kabarabot gid sa inyo sining opisina
ang target nga ginatalana for this year's CAPE or the Kalibo Ati-Atihan Product Expo. PD Romer, for your time and information yan hatag sa Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat kag padayon. Maraming salamat, Sir Jeff. Good morning. God bless. Thank you. Diyan yabot mga biyan si PD o Provincial Director Romel Amihan, ang Provincial Director sa DTI Aplana. Agot sa duwanidad ka mga dalaguan nga aktibidad ang pagsuporta sa Coffee Festival nga hiwat sa nagdigad nga Sabado kag ang gimbuksan Kalibo Ati-Atihan Product Expo 2026 sang nagdigad nga Lunes nga magalawig tubtob Enero 21. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alas 9:40 na sa aga. So sa atong mga kulturan ha, nga magapadulong sa probinsya sa Aklan, magwa sa pagsuporta sa aton sining nga kultura o kabay nga mabisita man naton kay masuportahan ang mga magagmay nga negosyante sa nasabit nga probinsya. A total of 55 ka mga micro, small and medium enterprises ug MSMEs ang nagapod sa sining nga tuigan nga expo sa DTI Aklan. Anahamta mga biyan sa City Mall Kalibo kaga magpabili ka bukas sa mall hours sa nasabit iyang edipisyo. So suportahan naton kaga buligan na matibong ang kalidad sa produkto sa aton nga mga micro, small and medium enterprises. Ini mga magagmay nga negosyante sa aton sining nga pungsod nagakomprise ang pinakadako nga porsyento sa kabuusan nga negosyo sa bugos nga Pilipinas. Gani amo na importante mga biyan ang pagsuporta naton sa mga local MSMEs. Other than the support ginapanabot sa aton sining mga government agencies kaangay sa Department of Trade and Industry, the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, importante gid mga biyan nga may ara man kita nga suporta sa aton sining mga local MSMEs. Kay kung dako ang ila sila kita, mas dako man ang ila sining mahatag kontribusyon para sa aton nga ekonomiya. Labaw dira dako man ang mahatag naton nga bulig para nga mapadayon nila ang ila sining nga negosyo kag masuportahan ang ilatag sa kapamilya. (9:42 in the morning) sa aton nga pagpanumbalik mga biyan. Dugang nga mga balita gikan naman sa bantang ahensya sa gobyerno kag mga lokal nga panguluhan aton nga pagapat-paton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Manatili sa Radyo Pilipinas Iloilo 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Ang Hello EZU mangin regular na programa na sa Radyo Pilipinas Iloilo umpisa Enero 14, 2026. Ang Hello, EZU! mamadian alas 3 hanggang alas 4 sa hapon, Martes tugtog Biyernes. Hello, EZU! Hello, EZU! Hello, EZU! Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto.
And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really a continuous engagement and it will be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner, because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo, Dindo kanina, on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. So, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Ang sumitsit ay bang-bang-bang, ang sumipol ay bang-bung-bang, ang babae sa lansangan, huwag ilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag ilitan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Philippine Standard Time, alas 9:47 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa gihapon nagapamatika mo sa pagpahalagad sa programa Balita, Isyu, kag Iban pa. Sa sining oras, magakuha na magitaas ang update kikan sa Department of Social Welfare and Development, Regional Program Management Office, ang DSWD6 Walang Gutom Program, naghiwat sa orientasyon sa Kaluyan Tike para sa pagsugod sa programa. At para idulong sa ato na detalye na siyang sining balita, kuha nato ng live report ni Lodi Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Bilang kabahin sa scale-up implementation sang aton nga Walang Gutom Food Stamp Program, ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6, opisyal na Lods no nga kumbaga opisyal na no nga upod sa listahan sa mga benepisyaryo or listahan sa mga kundi hindi patuman ng aton nga Walang Gutom Food Stamp Program ang Antique. So ini Lods no matapos nga naghiwat ya sang pag-convene ang ating Regional Program Management Office team sa Walang Gutom Food Stamp Program, kaupo diri ang mga representante kag department heads sang aton nga LGU Kaluya. So sa sinilots no nga pag-convene, ginistoryahan Lods no ang natuloy sa pagpatuman sa programa and at the same time no ang orientation sa aton man nga LGU. So kabahin ni Lods sa preparatory phase para mapasiguro ang koordinasyon kag epektibo nga pagpatuman sa programa sa lokal nga level. Madumduman Lods no sa ginhiwat nga media conference ang ato nga DSWD6 last November, gin-announce Lods no nga kabahin ang Kaluya Antique sa expansion no kon scale up sa programa sa 2026. So lakip Lods no sa ginhiwat man apart sa orientation dito sa Kaluya,
Nagiwat man sa household validation kag verification sa 227 target potential beneficiary ang aton nga DSWD. So ginantaw diri lods no ang kondisyon sa ilang palangabuhian, ang seguridad sa pagkaon, and at the same time no ang well-being no sang potential nga mga beneficiaryo. Kag apart lods no sa aton nga banwa sa Kaluya, ginaplano man no nga kabahin sa scale up implementation ang probinsya sang Capi. So last time lods ginapatpat nga we have more than 2,200 nga mga beneficiaryo sa Antique nga idugang na sa 3,500 plus nga existing nato nga number of households nga beneficiaryo sa walang gutom food stamp program lods. Ayun, ining nga pagtinguhan nagapakita lods nga wala sa maginapili nga kalayoon sa nga lugar kung distansya ang atong sining nga DSWD sa pagpangalagad sa atong mga kulturan nga labing nagakinahanglan sang suporta kay ang Kaluya lods yun dito magsila ginamig isa sa pinakamaluwig nga lugar diri sa aton nga mainland Panay. Yes, correct. Ina lods no kag kinahanglan kinahanglan nga magtabok gamit ang barko diri para lang ati makapadulong no sa isla o sa Kaluya. So isa man lods no sa ginapanan-aw pagid nga kabahin mas sa scale up implementation naton ang sa province of Iloilo. So currently lods no may ara kita existing nga 10,395. So ang sa scale up naton lods sa Iloilo province madugangan ini or potential or target nila lods no nga madugangan sa 6,200 plus. So bilang kabahin na sa aton nga scale up sa sini nga programa mga around 10,000 plus lods ang idugang naton. Ang iban lods na nagapamangkot how about no sa iban pagid nga provinces naton like Guimaras. So as of now lods no ang gipayag diri sa DSWD ang target na naton nga dugangan Iloilo province, Antique and Capiz. Ang ini mga probinsya lods no nga pagdugangan na-identify na kung ano nga mga banwa magahalin ang mga beneficiaryo. Yes. So far lods sa Iloilo wala pa diri no kito hindi nila madumduman or hindi nila masaulo kung ano nga mga banwa diin madugang kita no sa Iloilo province. Same true no with Capiz, but for Antique amo ni siya lods ang banwa sang Kaluya. And pananglit lods no nga mapatuman gid man no ang ining skill up naton for the year 2026. So may existing kita nga 42,000 plus nga mga beneficiaryo. So madugangan siya lods around 10,000 pagid. Probably loads sa mga more than 53 or 54,000 loads ang aton total number diri sa Western Visayas. Kag ang reason behind loads no kay una naton gin-implement ining programa sa Negros Occidental. However loads no during validation nakita nga may ara kita sang mga una na nga na-identify nga beneficiary nga kabahin gali sang 4Ps naton. So kay considering nga this is a food stamp program nagahatag no sang kumbaga subsidy sa pagkaon. So ang 4Ps naton nagahatag man it's like nga do naga-double compensation sila. That's why nga kakas sa listahan naton ang mga 4Ps nga beneficiary. That's why nga nag-expand kita gin pangitaan naton sa iban pagid nga mga food poor naton nga ginatawag sa iban nga provinces, and that's why agin implement siya sa Iloilo, Antique, and for this year gani lods no may dugang kita no sa Capiz kag nagdugangan makita sa Iloilo and Antique. Ayun, so sa mga kulturan naton nga from other provinces not yet covered sa sini nga programa tutorial kay kaano si ibang nga programa although amat-amat lang pero time will come nga masararama gid ang tanan kay limitado lang man ang pondo sa atong gobyerno kag ginasiguro gid no sa atong sini nga gobyerno ngati masararama ang tanan kag mahatagan sa kay suporta especially ang mga kultura naton nga yara gid sa laylayan. Yes, ang atong loads nga food stamp program amo ni ang may ginabaton nga tig 3,000 pesos kada bulan no ang aton nga mga beneficiaryo. So ginagamit ni nila pinaagi sa ilang EBT card ang 3,000 no ginaswipe ini sa mga merchants naton during our food redemption. So every month 3,000 ini siya kag hindi ini siya pwede magamit sa iban loads no nga bagay like for example magbakal abis ang gasolina o kung tukuhong o kung magbayad sang utang dapat gamiton lang ini sa pagkaon pag swipe sang ila nga pagkaon. Kag gin-explain loads no during months press conference nga ang ini loads nga pagkaon or ang 3,000 pesos nga pagkaon dapat loads ang component sa pagkaon nga ginabakal mo 50% carbohydrates like for example rice, corn, tinapay, oil, pasta or noodles,
30% ang proteins naton, ang beef, poultry products, ang pork, isda, itlog, no? Kag 20% ang fruits and vegetables nga component. So dapat make sure gid nga amo ni siya ang component nga ginabakal. Among namin sa sining nga programa kay di magluwas nga ginasituit nga balanse ang dieta. May ara gigalod siyang bulig man sa mga local Yes. MSMEs natin, Correct. kung mga local nga mga farmers and fisher folks nga ginabaklan kung nagaserve ng suppliers ang sining nga Yes. mga kinahanglanon sa mga pigado nga pamilya. Yes, correct ina Lods. Ang ato nga DSWD may ara pagid another no nga program amo ning Sustainable Livelihood Program. Amo ni siya no ang mga associations bala naton Lods nga may ara sa mga ginahatagan funding sa ato nga DSWD for their associations para nga mag-start sang ilang nga negosyo. So iban Lord sa aton nga mga SLPAs nagabaligya diri during our food redemption, and as of now Lods no may ara kita 237 nga mga accredited nga mga retailers sa walang gutom program kag kalabanan din sa ila Lods mga SLPAs man naton or SLP associations naton funded by DSWD. Ayun. Lods, madamo giga salamat sa imong nga balita. Report gikan sa DSWD6 para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dari dapat mabiyan update sa pagpatuman sa sining walang gutom program sa bahin sang Kaluya Antique gidulong sa aton ni Lodi Marian Grace Aranyata. Mabiyan, wala kita sa oras nga nabiling sa atong pagpakalagan. Diri na gilamang kuto mo atong edisyon sa mga adlaw sang Miyerkules. Enero 14, tuig 2026. Sa ngalan na lamang sa akong mga katuwang teknikal ni Sir Bermora Ventura sa studio kag ni Sir John Magalianes sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalagad, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.